Sa video na to, mahilig tayo mag-DIY sa bahay. Pero ang isa sa pinakagamit ko na tool as a electrician or electronics is ito yung tinatawag na multimeter. Meron siyang LCD na dito makikitang yung reading. Ito is digital. Meron din tayong analog na version ito. Yung needle niya is nagmo-move dito sa digital, diretso na reading yung makikita mo. Yun yung kagandahan pag digital. Pero meron ring mga disadvantage sa digital. Like, for example, the resistance yun. Mga ganun, continuity. Pwede siya. Pero most of the time na ngayon binibenta na yung digital na multimeter. So dito sa multimeter, meron kang iba't ibang option. Like number 1 is auto volt. So number 2, dito V, tapos may wave. Ibig sabihin, voltmeter AC or alternating current. And next is ito, voltmeter, then straight yung graph, so DC. Okay? So, meron pala akong ibang video na nag-explain ano yung difference sa AC current tsaka sa DC current. So, ano pa? Yun lang yung tatlong basic na need. Like, sa kuryente kasi, meron tayong tatlong properties. The voltmeter, the resistance, and the ampere. That's the current. Okay, i-explain ko to in a tubo or a tubig. Yung tubo, yung liit ng tubo is yung wire. Okay? So, yung gripo is yung resistance. And yung tubig is yun yung current. Yung tubo pala is yung voltage. That's the enough volume. So, for example, 220 volts. So, yun, 220 volts. Pero, minsan, malakas yung current or tubig. Minsan, wala ring agos. Bakit? Kasi kung isisira mo yung gripo, so, tataasan mo yung resistance, hihina yung current. Kaya hihina yung daloy ng tubig. The same concept po yan. Kung i-open mo, lessen mo yung resistance ng gripo, then mabilis yung daloy ng tubig. So, yun yung parang kwento doon pagdating sa electricity. Kasi yung electricity is the flow of electrons from point A to point B. Okay? So, dito, pag nag-solar ka or gumagawa ko ng project sa bahay, ito yung pinaka-importante. Kasi, paano mo malalaman yung appliances mo is sakto ba yung reading ng binibigay ng grid? Si grid pala is ito yung mga company na nagbibigay as electric distributor. Electric distributor. Ibig sabihin, yung electricity pala natin, gine-generate siya sa isang lugar. That's the generation plant. Like dito sa Cebu, we have Toledo, Naga, and sub-plants. Okay? So, yun yung generator. Yun yung generation. Linalayo yan sa city kasi maingay, mausok, pag coal, tsaka ano talaga, pagplanta is mas away from the city. So, yun yung generation. Tapos, kung yung planta papunta dito sa city, via transmission line yung tinatawag niyan. Malalaking voltahe yan. Kaya kung makikita nyo, yung poste na tumatawid sa mga mountainous area, transmission line po yan. Tinatawag transmission kasi dinadala mo from point A hanggang sa pinakamalayo. Okay? Like Toledo to Cebu City, napakalayo yun. So, kailangan mo ng transmission line. Ayun. Then, dito balik ulit tayo. Dito, mariread mo yung voltmeter. Sa pag-AC, yan. So, alternating current. So, expected natin sa grid is 230 to 220. Kasi, yun yung mga appliances natin like aircon, refrigerator, electric fan, rice cooker,
heater. So, 220 volts. Okay? Tapos, alternating current. Hindi mo siya makikita kasi yung alternating current is 60 hertz. Ibig sabihin, in a second, 60 yung ganun. Taas, baba. Kaya kung di mo mapansin yan. Tapos, ito naman, AC, no? AC voltmeter. Then, DC voltmeter or direct current voltmeter. Ito, ginagamit natin pag nag-read tayo ng solar panel reading. Anong voltahe ng solar panel? Yun, itetest mo to. Ito yung test probe niya. So, red for positive, black for negative. Okay? Then, i-connect mo siya parallel dun sa power supply para mag-read yung voltmeter. Okay? So, ganun pag-connect ng voltmeter. Wait, i-explain ko para mas okay. So, sa AC, sa grid AC, meron yung dalawang wire, di ba? Dalawa yung wire. Dalawa yung wire ng AC, like AC, alternating current. Yung tester mo, may isang line dito, connect mo siya dito. Tapos yung isa, connect mo siya dito. Anong tawag sa connection nito? Na ito. Naka-parallel. Then, ito, voltmeter. Tapos, magre-read na yan, 220 to 230 volts. So, ito yung gamit. Paano gamitin yung voltmeter? Okay? Always yan parallel sa load or sa tinetest mo. Like sa battery. Meron yang plus, meron yang minus. Yung tester mo, plus, minus rin. So, yung plus goes to the positive, negative goes to the negative. Ibig sabihin, tamang polarity. Kung 12 volts yan, 12 volts yung magre-read sa, okay? So, ganun. So, makikita mo na, ito, 12 volts. So, ibig sabihin, 12 volts. Kung yung reading mo is 12 volts yung battery mo, tapos nagre-read na lang siya ng 7 volts or lower than 10, then there's something wrong sa battery mo. Okay? Kaya, gamit na gamit talaga yung multimeter para ma-check yung condition ng battery. Kasi kung ilaw-ilaw lang, pwede kasi iilaw yan ng 7 volts, yun, yung mga diode, yung mga LED. Pero hindi mo talaga sakto reading. So, yun yung paano yung voltmeter. So, always parallel sa load. Okay? Parallel kasi positive to positive, negative. Hindi siya part ng load, di ba? Ayun. So, yan. Yung pag-read ng voltage. Ano yung sa voltage? Yan yung amount of water volume. Yun yung tubo na constant siya. Okay? Tapos yung tubig naman is the current. So, kung AC, ito. Tapos, may electric fan ka dito. So, dalawa yung plug, di ba? So, meron kang papunta din, tapos dito. Kung gusto mo i-reading, ano yung current na nakukuha ng fan, putulin mo siya dito. Insert mo yung tester mo. Dito. So, yung tester mo is naka-series connection sa load. Mapa-aircon yan. So, hindi na siya volt yung mariread niya. Current or I-amp. I stands for amp. So, ito na yung current dito sa baba, A.
meron ring alternating current or AC current, meron ring DC current. So, the same concept. So, yung battery mo, lagay mo siya ng load like electric fan or ilaw, tapos naka-series na. Kasi yung positive ganun, yung flow. Tapos dito, ayan. So, yun. Naka-connecta sila ng ayos. So, dito, hindi mo na voltage, kundi in terms of current na. Okay? Kasi, ano yung pinaka-importante na load na P equals IV. Power equals current times voltage. So, power, mabibigay yan eh. Sabi ng appliances, 500 watts. Tapos yung voltage, constant, alam naman natin, yung grid is 220. So, ano yun? Formula to get the current. So, current equals 500 divided by 220. So, that's around 2.3 amps. Ito yung rice cooker ko na niload ko kanina sa bahay. So, 220. So, 2.3 amps yung kakainin niya. Kaya dito, maglalaro rin yung mga breaker mo. Kasi kung breaker mo is 1 amp lang, tapos yung rice cooker mo nag-load ng 2 amps, pak! Ano agad? Break agad kasi 1 ampere lang. Uy, lagpas na to sa breaker rating. Kaya, yun yung importante nang malaman mo talaga yung importance ng PIV or power equals current times voltage. Kaya ito ang pinaka-essential na tool pagdating sa electricity. Meron rin tong continuity. Kung may grounding or grounded, so shift mo lang dito sa sa continuity. Tapos tutunog na to. Like terminal. Rinig nyo? Ganun. Tapos resistance. Meron din siyang resistance. Like for resistor, yan, pwede siya. Kaya yun yung kagandahan pag multimeter. Okay? Yung analog para, pag nabaliktad mo yung sa battery, hindi siya ganun eh. Mga ganun lang. Pero si multi-digital is magne-negative lang siya. Kung sa AC, walang polarity kaya pwedeng baliktad yung probe mo dito. Sa DC, kailangan mo plus to plus, minus to minus. The same concept. Okay? Plus to minus. Ayan yung current. Voltage. So, yun. Hopefully, meron kayong na-learn sa paggamit dito ng tester na ito. Kasi, pinaka-importante, huwag niyong maliitin. Kahit mura lang, siya. Ito is Fluke pala to. Fluke 117 through RMS. So, yan. So, mga ka-solar, bili na kayo ng tester para mapadali yung buhay nyo, mapadali yung reading, and to prevent overvoltage, and ma-check nyo rin kung ano ang current reading ng battery, ano yung condition ng battery, pwede nyo gamitin sa pamamagitan dito. Okay? Salamat and see you.